Welcome to Breaking News Channel. Sa isang makabuluhang geopolitical na hakbang, ang Estados Unidos ay nagpadala ng malaking puwersang militar ng 18,512 tauhan sa Pilipinas bilang bahagi ng diskarte nito upang kontrahin ang China assertive actions sa South China Sea. Ang deployment ay nagmamarka ng isang malaking pagtaas sa ang patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang global na kapangyarihan at binibigyang diin ang pangako ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Ang South China Sea ay matagal ng lugar na pinagtatalunan, na may maraming bansa na nag-aangkin ng soberanya iba't ibang bahagi ng estratehikong mahalagang daluyan ng tubig. Ang pagtaas ng militarisasyon ng China sa rehiyon, kasama ang malawak nitong pag-angkin sa teritoryo, ay nagtaas ng mga alalahanin sa mga kalapit na bansa at ang internasyonal na komunidad. Ang desisyon ng US na palakasin ang presensya nito sa Pilipinas ay sumasalamin sa isang tugon sa mga lumalagong alalahanin na ito. Ang hakbang ay naging posible sa pamamagitan ng isang matatag na bilateral defense agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang pinahusay na kooperasyon ay naglalayong palakasin ang kapasidad ng Pilipinas na labanan ang anumang potensyal na pagsalakay. Pagbibigay ng malinaw na senyales na ang US ay nakatuon sa pagsuporta sa mga kaalyado nito sa harap ng mga banta sa rehiyon. Kasama sa deployment ang isang malaking bilang ng mga naval at air asset, na nagpapakita ng pangako ng US sa maritime security sa South China Sea. Ang makabuluhang presensya ng militar na ito ay inaasahang magsisilbing isang deterrent, na humihina sa anumang agresibong aksyon ng China sa pinagtatalunang karagatan. Ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na sinusubaybayan ang mga pag-unlad sa South China Sea. At ang desisyon ng US ay nakatanggap ng suporta mula sa ilang mga bansa na nag-aalala tungkol sa mga patakarang pagpapalawak ng China. Ang multinasyonal na suportang ito ay nagpapatibay sa paniwala na ang isang pagtutulungang pagsisikap ay kinakailangan upang mapanatili ang katatagan at itaguyod ang mga prinsipyo ng internasyonal na batas maritime. Bagamat malinaw na mensahe sa China ang deployment ng US, nagpapataas din ito ng diplomatikong tensyon sa pagitan ng dalawang superpower. Kinundena ng China ang hakbang. Binansagan itong provocative at isang paglabag sa soberanya nito. Ang diplomatic fallout ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa na-strained na relasyon sa pagitan ng United States at China. Ang South China Sea ay isang mahalagang rutang pang-ekonomiya na nagho-host ng malaking bahagi ng kalakalan sa mundo. Ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon ay may potensyal na epekto sa ekonomiya dahil ang mga pagkagambala sa trapiko sa dagat ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang daloy ng kalakalan. Parehong iniisip ng US at China ang mga istaka sa ekonomiya na kasangkot, na nagdaragdag ng isang layer ng pagiging komplikado sa kanilang mga estratehikong kalkulasyon. Bilang karagdagan sa aspeto ng militar, ang mga puwersa ng US na nakatalaga sa Pilipinas ay gaganap ng isang mahalagang papel sa makataong tulong at pagtugon sa kalamidad. Binibigyang diin ng dual-purpose deployment na ito ang multifaceted na katangian ng US engagement sa rehiyon, na nagbibigay diin sa pangako sa parehong seguridad at kapakanan ng lokal na populasyon. Ang tumaas na presensya ng US militar sa Pilipinas ay malamang na magkaroon ng mas malawak na implikasyon para sa katatagan ng rehiyon dahil ang South China Sea ay nananatiling sentro ng geopolitical tensions. Ang mga aksyon na ginawa ng Estados Unidos ay walang alinlangan na huhubog sa dinamika ng rehiyon para sa nakikinita na hinaharap. Ang deployment ng 18,512 US forces sa Pilipinas bilang tugon sa mga aksyon ng China sa South China Sea ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-unlad sa patuloy na geopolitical saga. Habang binabantayang mabuti ng internasyonal na komunidad, binibigyang diin ng sitwasyon ang maselang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at ang pagiging komplikado ng pag-navigate sa isang mapayapang paglutas sa matagal ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Ang tumaas na presensya ng US militar sa Pilipinas ay inaasahang makakaimpluwensya sa mga alyansa sa rehiyon. Maaaring tingnan ng mga tradisyonal na kaalyado sa rehiyon ng Asia-Pacific ang hakbang na ito bilang isang pagpapakita ng pangako ng Estados Unidos sa kanilang seguridad. Ang pinalakas na mga alyansa ay maaaring makahikayat sa ibang mga bansa na ihanay ang kanilang mga sarili sa US.
Paglikha ng isang mas mabigat na koalisyon laban sa anumang ekspansyonistang ambisyon sa South China Sea. Ang South China Sea ay nagtataglay ng napakalaking estratehikong kahalagahan dahil sa malawak nitong mapagkukunan ng enerhiya, mahahalagang shipping lane, at mayamang pangisdaan. Ang tumaas na presensya ng militar ay salamin ng pandaigdigang pagkilala sa kahalagahan ng dagat. Ang nagkakaisang estado sa pamamagitan ng pagpapatibay ng pangako nito sa Pilipinas. Naglalayong tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at protektahan ang mga pang-ekonomiyang interes ng internasyonal na komunidad. Bagamat ang deployment ng US forces ay nagpapahiwatig ng matatag na paninindigan laban sa paninindigan ng China, hindi dapat palampasin ang mga pagsisikap ng diplomatikong mapawi ang mga tensyon. Ang internasyonal na komunidad, kabilang ang Estados Unidos at China, ay dapat na makisali sa makabuluhang dialogo upang matugunan ang mga ugat ng mga hindi pagkakaunawaan. At magtrabaho patungo sa isang mapayapang resolusyon na gumagalang sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas. Ang deployment ng US sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkontra sa China kundi tungkol din sa pagpapahusay ng seguridad ng maliliit na isla na bansa sa South China Sea. Ang mga bansang ito ay madalas na nahuhuli sa gitna ng geopolitical na mga tunggalian, at ang pagtaas ang presensya ng militar ng US ay nag-aalok sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at isang pagpigil laban sa potensyal na pamimilit. Ang South China Sea ay hindi lamang isang geopolitical hotspot kundi isang ecologically sensitive na lugar. Ang mga aktibidad ng militar at mga potensyal na salungatan sa rehiyon ay nagdudulot ng mga panganib sa kapaligiran ng dagat. Ang paglalagay ng mga puwersa ay dapat na sinamahan ng mga hakbang upang mabawasan ang anumang epekto sa kapaligiran. Pagpapakita ng pangako sa responsableng pag-uugali ng militar at pangangalaga sa ekolohiya. Ang internasyonal na komunidad sa pamamagitan ng mga pandaigdigang institusyon tulad ng United Nations. Malamang na magkakaroon ng mahalagang papel sa pamamagitan at pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea. Ang paglahok ng UN ay maaaring magbigay ng isang plataporma para sa dialogo, paglutas ng salungatan, at pagsulong ng internasyonal na batas na nag-aambag sa isang mas matatag at ligtas na kapaligirang pandagat. Ang deployment ng isang malaking puwersang militar ay hindi walang domestic na pagsasaalang-alang. Ang opinyon ng publiko sa Estados Unidos at Pilipinas ay magkakaroon ng papel sa paghubog sa hinaharap na landas ng mga estratehikong desisyong ito. Ang mga pinuno sa parehong mga bansa ay dapat makipag-usap ng epektibo at malinaw upang makakuha ng suporta para sa deployment at sa mga pangmatagalang layunin nito. Dahil sa dinamikong katangian ng geopolitical na relasyon, ang patuloy na pagsubaybay sa mga pag-unlad sa South China Sea ay napakahalaga. Ang kakayahang umangkop sa mga diskarte sa pagtugon at isang pangako sa pag-angkop sa nagbabagong mga pangyayari ay magiging mahalaga para sa lahat ng mga partidong kasangkot upang mag-navigate sa komplikado at umuusbong na geopolitical na landscape.